Excellency, the Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles John Brown, Your Eminence Jose Cardinal Advincula, Archbishop of Manila, Your Eminence Virgilio Cardinal David, Bishop of Caloocan and President of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Your Excellency Bishop Rufino Sescon, Bishop of Balanga. Sarap pakinggan ah. Your Excellency, the Archbishops and Bishops of the Philippines, the Honorable Government Officials, Reverend Fathers and Sisters, Brothers and Sisters in Christ. Bago pa po sinimulan ng kapamilya ang bahay ni Kuya, ay housemate na kami ni Bishop Jun sa bahay ni Jimmy. At sa loob ng maraming taon na magkasama sa bahay ng Kuya Archbishop of Manila, ay naging magkapamilya. Una kaming naging magkapatid sa Letran at pagkatapos ay sa San Carlos Seminary. Naging pangatlong kapatid bilang pari, naging pang-apat na kapatid sa Villa San Miguel, naging pang-limang kapatid sa pagka-obispo at pang-anim na kapatid bilang obispo ng Balanga. Ang kanyang dalawang kapatid ay minsan lang niya naging kapatid, kami anim. Magkaiba kami ng tatay, magkaiba kami ng nanay, subalit magkapatid sa maraming dahilan. At naintindihan ninyo kung bakit ako masaya, sapagkat ang pagiging obispo ay grasya ng Diyos. Subalit ang aking saya ay may halong takot, sapagkat nakakatakot ang maging obispo. Mahirap maging obispo, at ang totoo, bagamat ako ay natutuwa na obispo si Bishop Jun, ako'y naaawa at nag-aalala sapagkat alam kong mahihirapan siya. Kung papaanong nahirapan din ako, kung papaanong lahat ng obispo ay nahihirapan. Hindi lahat ng araw ay mayroong motorcade para sa obispo, sapagkat darating ang araw, magtatanim pero walang aanihin. Darating ang araw, magtuturo at walang makikinig. Darating ang araw, magtitiwala at may magtataksil. Darating ang araw, magbibigay ng pinakamabuti, subalit mapagbibintangan. Darating ang araw, maninindigan para sa katotohanan at pagtatawanan. Mahirap maging obispo, lalo na sa ating panahon. Subalit, tinanggap ni Bishop Jun ang gawain bilang obispo. Hindi dahil kaya niya. Ang totoo, hindi niya kaya. Hindi ko kaya. Walang kardinal o obispo na kakayanin ang trabahong ito. Sapagkat ang trabaho ng obispo ay hindi trabahong tao. Ang trabaho ng obispo ay trabaho ng Diyos. At paano ito gagawin ng tao kung ito ay gawain ng Diyos? At ang sagot lamang ay grasya ng Diyos. Hindi kakayanin sa ganang pagkatao, subalit ang lahat ay magagawa dahil sa grasya ng Diyos. At Bishop Jun, iiwanan ka na namin sa Balanga mamayang hapon. At kapag iniwanan ka na namin at mahirap na at nararamdaman mo na mabigat at hindi nakakayanin ng ating mga balikat ang pasanin, hindi naman ito dahil sa Bataan, sapagkat mababait naman ang taga-Bataan. Hindi naman dahil sa Bataan, sapagkat mabubuting Katoliko ang nasa probinsyang ito. Subalit kasama sa ating gawain, ang mahirap na gawain, sapagkat gawain ito ng Diyos. At kapag dumating ang ganoon,
Tingnan mo si San Jose at katulad ni Jesus, humawak sa kanyang kamay. Tingnan mo ang Nazareno at sabihin sa Nazareno, pakidala na rin po ang krus na ibinigay ninyo sa akin. At pumunta ka sa Orani at pakalong ka sa mahal na Birhen ng Rosario, sapagkat ang mahal na Birhen, ang Nazareno, ang San Jose ng Balanga ay tiyak na magiging kasama mo anuman ang mangyari. Bishop June, lakas ng loob, ikaw ay gagawanan at ginawanan ng grasya ng Panginoon. Ikanawa ay maging grasya para sa taong bayan. At ngayon, bayan ng Diyos dito sa Diocese ng Balanga. Bayan ng Diyos dito sa Bataan. Ang tanong niyo siguro ay, sino ang aming bagong obispo? Alam na ninyo ang pangalan, Rufino Sescon Jr. Pero hindi sapat na alam ninyo ang kanyang pangalan. Huwag ninyo siyang kilalanin bilang Manileño. Huwag niyo siyang kilalanin bilang Carlista. Huwag niyo siyang kilalanin bilang pari galing Quiapo. Huwag niyo siyang kilalanin bilang kaibigan lang, bilang kamag-aral lang, bilang kasama sa seminaryo lamang. Hindi po sapat ito. Huwag niyo siyang kilalanin bilang profesor ng seminaryo o dating chancellor ng Manila. Huwag niyo siyang kilalanin ng ganon sapagkat hindi sapat yon. Hindi sapat na makilala ninyo ang kanyang pangalan. Kailangan niyo pang kilalanin ang pangalan ng nagsugo sa kanya. Sapagkat kung wala ang nagsugo sa kanya at kung hindi niyo kilala ang pangalan ng nagsugo sa kanya, ay hindi niyo lubusang makikilala ang inyong obispo. Ang pangalan niya ay Rufino, ang nagsugo ay si Jesus. At huwag ninyong ihihiwalay si Jesus kay Rufino, si Rufino kay Jesus, sapagkat kapag pinaghiwalay ito, ay hindi niyo maiintindihan ang kanyang gawain bilang obispo. Sa pamamagitan lamang ng kaugnayan kay Jesus, maglilingkod siya. At sa pamamagitan lamang ng kanyang kaugnayan kay Jesus, magiging grasya siya para sa Bataan. Sapagkat kung wala si Jesus, ay hindi siya grasya. At kung wala si Jesus, hindi niya makakaya. Si Rufino at si Jesus ay kailangang magkatambal at hindi pwedeng paghiwalayin at hindi dapat paghiwalayin ng kahit sino man. Sapagkat ang pangalang Rufino at ang pangalang Jesus ay dapat na magkasama. Siguro ang pangalawang tanong na tinatanong ninyo ay, hanggang kailan obispo ng Balanga? Sapagkat kaming dalawa ni Bishop Ness ay nag5 taon lamang. Bagamat si Bishop Guevara ay 22 taon, si Bishop Stud ay 13. Hanggang kailan magiging obispo ng Balanga si Bishop June? Huwag niyo nang tanungin kung hanggang kailan. Sapagkat merong mas mahalagang tanong kaysa sa tagal. Ang mas mahalaga kaysa sa tagal ay tatag. Tatag ng pagmamahal, tatag ng paglilingkod, tatag ng loob, tatag ng katapatan sa Diyos. Sapagkat para sa isang taong matatag, ang 5 araw ay hindi mararamdaman. Para sa isang taong walang katatagan, 5 araw ay parang 5 siglo. Para sa isang taong matatag, ang 50 taon ay para lamang 5 minuto. Hindi sukatan ang kalendaryo, hindi sukatan ang taon sa galing ng obispo. Ang sukatan ay tatag ng pananampalataya, tatag ng paglilingkod, tatag ng paninindigan, tatag ng loob. Bawal ang obispong duwag, bawal ang obispong mahina ang loob, sapagkat sa lakas ng grasya ng Diyos, paano pa tayo manghihina ng kalooban? Ang pangalan ay Rufino, subalit huwag kalimutan ang pangalan ng nagsugo. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Ang tagal ay hindi kasing halaga ng tatag.
Ang pangatlong tanong na nasa isip siguro ninyo ay, ano kaya ang gagawin niya bilang bagong obispo ng Balanga? Kung siya ay ingat yaman lamang, madaling maunawaan. Kung siya ay tagapangasiwa, kung siya ay tagapamahala, madaling maunawaan. Kung siya ay supervisor, kung siya ay manager ng isang korporasyon at ang korporasyon ay Diocese of Balanga, madali niyong maiintindihan. Konting plano, konting strategic planning ay nandoon at maiintindihan. Subalit ang inyong obispo ay hindi tagapamahala. Ang inyong obispo ay hindi manager. Ang inyong obispo ay hindi administrator. Ang inyong obispo ay hindi supervisor. Ang inyong obispo ay pastol. Ang inyong obispo ay pari. At ang pari at pastol, hindi nagpaplano ng kanyang sarili. Ang pari at pastol, plano ng Diyos ang hinahanap. At sa plano ng Diyos, matatagpuan niya ang kalooban ng Diyos. At sa pag natagpuan niya ang kalooban ng Diyos, alam niya ang kanyang gagawin para sa simbahan sa Bataan. Hindi kasing halaga ng plano ni Bishop June ang katotohanang siya ay pastol at siya ay susunod sa mabuting pastol, na siya ay pari at siya ay nangangailangan ng pagbabasbas ng dakilang pari. Ano ang kanyang gagawin? Baka si Bishop June mismo ay magsabing, hindi ko alam ang gagawin. At maiintindihan ninyo yon. Bakit? Sapagkat kasama kayo, bubuksan niya ang puso ni Jesus. At kasama kayo, makikinig tayo sa tinig ni Jesus. Sapagkat siya ay hindi tagapamahala, siya ay hindi supervisor or manager, siya ay pastol, pari na kasama natin sa paglalakbay. Sapagkat hindi na mahalaga ang pangarap ni June Sescon. Hindi na mahalaga ang gustong gawin ni Rufino Sescon. Ang mahalaga lamang ay ano ang gustong gawin ni Jesus kay Bishop June. Ano ang gustong gawin ng Diyos sa Diocese ng Balanga. At siya ang mamumuno, siya ang maglilingkod, siya ang maghuhugas ng paa. Alam natin ang kanyang pangalan. Huwag nating kalimutan ang pangalan ng nagsugo sa Kanya, si Jesus, ang ating Panginoon. Di natin alam kung gaano katagal, huwag na nating sukatin ang tagal. Samantalahin natin ang panahon, sapagkat ang tatag ng pananampalataya at tatag ng kalooban ang mas mahalaga kaysa sa araw ng kalendaryo. Huwag na nating tanungin anong kanyang plano, sapagkat siya ay pastol, hindi siya tagapangasiwa lamang, at kayo, kasama niya, ay makikinig sa tinig ng Diyos. Tiyak naman natin, darating ang araw na hindi nababanggitin ang pangalang Rufino sa panalangin eukaristiko dito sa Diocese ng Balanga. At kapag dumating na yung pagkakataong hindi na siyang obispo ng Balanga, sana ay maalala natin na dumapo sa simbahang ito ang grasya ng Diyos. At namugad sa simbahang ito ang grasya ng Diyos. At maaari nating sabihin, nakita namin ang mukha ng grasya ng Panginoon at alam namin ang pangalan ng grasya ng Panginoon. At ang pangalan ng grasya ng Panginoon ay Rufino Sescon.